and your God-fearing parents. Now, naiintindihan ko na hindi Number 3, ito, men and women of experience. Meron po ba sa inyong church, siguro elder, siguro asawa ng pastor, na pwede nung hinga ng payo? Let's go mga kasama. Nais kong kausapin yung mga Adventist ladies bago ako umupo. Okay, Adventist ladies, my name. Mainig din ang mga Adventist men, mga gentlemen, my name. Our Adventist ladies, they should be treated like queens. Amen, mga Adventist ladies. With respect and sisterly love. Mainig mabuti. Pag ikaw ay may iPhone 10, wow, wala pang iPhone 10. Pero pag nagkaroon ka niyan, anong unang-unang mong ilalagay? Lalagyan mo ba ng casing? Casing? Yes? Yes! Screen protector, yes? Lalagyan mo ng cover. Lalagyan mo ng ano? Cover. Pag ikaw ay bagong rebound sa headliners, gano'ng katagal ba ang maligo? 1 week? 1 week. Kaya lang, paglabas mo ng headliners, buhos ang ulan. What do you do? Cover. Alam niyo ba, bago tayo makakuha ng ginto, yung mga gold miners, they have to spend months and months para makakuha lang ng mga maliliit na gold. Nandun sila sa pinakailalim. A lot of coverings na kailangan tibagin. Listen to me, ang ating Adventist ladies, they are more precious than gold. Good. Amen. That is the will of Jesus Christ na itrato natin ang ating mga kapatid, mga kababaihan sa Seventh Adventist Church like queens. Pero, mag-usap tayo mga ladies. Makinig Listen. This is the diagram ng sanctuary. Ang pinaka-importanting furniture sa sanctuary is the Ten Commandments. Tama? Yes, that's God's law. Ngayon, kung ako'y papasok sa sanctuary, meron po bang kortina, yung unang araw? Meron, di ba? So, alisin ko muna yung kortina. Okay, nandun na ako sa loob. Nandun na ba yung Ten Commandments? Wala pa. Okay, so saan ako pupunta? Pupunta ako dun sa tabernacle, sa holy place. Question, meron bang kortina pa ulit doon na tela? Yes, okay, alisin ko yung tela, okay? Pag tapa ko doon, nandun na ba yung Ten Commandments? Wala pa. Pupunta ako sa most holy place. Question, aalisin ko na naman yung tela sa most holy place. Pag ganyan ko ba, nandun na ba yung Ten Commandments? Yes or no? Nandun pa sa loob ng kahon, tama? Yes. Listen to me, lahat ng mahalaga at lahat ng may value ay kinokoberan. Listen to me, Adventist ladies. Cover those shoulders. Lengthen up those dress. You are precious than gold. Listen to me, Modesty is not about inches. It's a principle. You are God's representatives. Hindi dapat malilito yung mga tao sa labas kung sino mga Adventists or not. One look at churches, this is a Christian. Cover those shoulders, man, please. Lengthen up those breasts. And be a child of God. Obedience to fashion is pervading our Seventh-day Adventist churches, and it's doing more than any power to separate our people. Listen to me, Sabi ni Jesus na ang isang lalaki pag tumingin ng mahalay sa kanyang kapatid, Matthew 5 has committed adultery. Tama ba? If God will condemn the man na tumitingin na may kaalayan sa babae, sa kanyang kapatid, God will condemn the woman that dressed lustfully and tempts the man. Both ways. Mga kasama, Seventh-day Adventist Church po mga mahal, ay merong dress reform. And we should reform our dress, mahal. It's needed for a witness. Alam nyo, pag naka-expose ang laman sa palengke, alam nyo kung ano dumadapo? Alam, mga San Rafael, flies.
Kung gusto mong makahanap ng ideal man, cover up your body. Be modest. Last time I checked, ang mga langaw ng mga lalaki, walang trabaho. Last time I checked, walang ginawa kundi mag-dota, I say. Walang responsibility, hindi nag-AY. Listen now, you are precious than gold. Paano tayo magkakaroon ng magandang love life if we don't reform our hearts? Listen everyone, gusto niyo bang maglakad dyan sa picture na yan? Oo, mainit. Alam niyo, mga kasama, listen. Meron ako narinig kasi, Brother Jack, kasi ang init sa aming church. Ang init sa aming church, kaya ako nag-sleepless, tsaka mainit. Listen to me, mas mainit sa impyerno. To connect with an unbeliever is to place yourself on Satan's ground. Mga kasama, listen. Alam kong kayo'y bata at kailangan niyo ng payo ng Panginoon. Pero huwag kayong makipagrelasyon sa hindi niyo ang pananampalataya. Amen? Kahit pa magtagal kayo ng 10 years, I say, hindi rin yan magiging maganda. You are under Satan's ground. Let's go sa number 4. Counsel with your parents. This is the last one. Counsel with your parents. Fourth step, counsel with your parents. Bakit kailangan makipag-counsel kay Mary? For example, ang nililigawan ng pangalan Mary. Makinig ka mabuti. Makinig ka. Mary ang pangalan. Listen. Why not go to Mary directly? Ba't di ka lang dumiretso? Mary, nililigawan na ta. Let's go. Bakit kailangan magpunta pa sa magulang ni Mary? Listen, makasama. Kasi Mary belongs to God, number 1. Lahat naman tayo belongs to God. Pero alam mo kung sino pang may pagmamayari sa inyo? Your parents. Mary belongs to her parents. So, alam niyo sa wedding, makinig mabuti ha. Alam niyo, hindi niyo lang ito napapansin eh. Pero sa wedding, sasabihin ng pastor, who gives this woman to be married to this man? Hindi ba binibigay yung kanyang anak galing sa magulang? Yes? Galing sa magulang. Ito na, Totoy, ito na ang aking anak, magpapasa na kayo. Bakit may ganon? Kasi nga, Mary belongs to to her parents. Okay, education is what we need. Who gives this woman to be married to this man? Mary belongs to Mary's parents. Listen, mga kasama. Because Mary belongs to somebody, if they understand the Christian principle, Mary belongs to Mary's parents. Listen, mga kasama. Bago nyo paligawan, sabihin na natin, pasado ka sa steps 1, steps 2, step 3, step 4. Sabihin na natin, ginide ka ng Holy Spirit. Good, very good. Pero pagdating sa number 4, bago mo paligawan yung babae, you go to her parents. Hindi yung, kamusta natatangin na, kukunin ko lang yung anak ng kasama namin. Ang galing na itong lalaking ito, napunta sa amin. No! Before you spend time with Mary, go to her parents first. Bakit? Makikita nyo, sandali lang. Meron lang ako explain sa inyo, ha? All physical affection must be reserved inside holy marriage. Listen to me, ha? Sa inyong mga magka-relationship, nobody must kiss. Nobody must embrace. That is reserved for holy marriage. Amen. 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 Adventist here. Come on. Must be reserved inside holy. Sige, pwede mo hawakan, pero dito lang, walang pababa sa kilay ko. Ito lang. Sige, good. Umuwi na. All this, I'm joking, mahal. I'm kidding. All physical affection must be reserved inside holy marriage. Just in case, na kayo ay nag-iisip to engage in any sexual relationship sa hindi nyo asawa, you are living in sin. Sabi ni San Pablo, flee fornication. Fornication po ay nakikipag-sexual relation sa hindi nyo asawa. That's kababuyan. You know it. Flee fornication, mga mahal ko.
Sabi sa Apokalipsis 22 na ang lahat ay papasok at magkakaroon ng karapatan sa punong hawi ng buhay in heaven. Pero sa labas, there are dogs, sorcerers, whoremongers, and murderers, and idolaters. Makasama, the Greek word for whoremongers is pornos. Pornography. Never engage in those things. Yung mga babae, hindi, project, hindi naman kami nanonood. Pero nakikipag-friends ka sa mga mabababang cleavage in Facebook. Soft pornography. Beware. Hindi dapat tayo nakikiparticipate sa mga ganong karumal-dumal na bagay. We are God's representatives. Amen? Amen. Listen, kaya sinasabi ng pastor, you may now kiss the bride. Hindi lang sa sandaling yaw. Listen to me. Ang konteksto niyan, dun mo palang pwedeng halikan. Listen to me. Sa sanctuary po ba kahit sino yung nakakapasok o high priest lang? What? High priest lang? Hindi pwede kung sino-sino po jubilado dyan. Look for your high priest. Look for your high priest. And you will have choice in your love life. You may now kiss the bride. Maynega, alam niyo ba na pag hindi kayo nagpunta sa magulang ni Mary, you are stealing? Maynega, sabi sa Messages to Young, paborito nating libro, Messages to Young People, Thou shalt not steal was written by the finger of God. Pero karamihan sa atin, ninanakaw natin ang damdamin ng iba. Listen. Stealing of affection is practice and excuse. A deceptive courtship. Anong klaseng courtship? Okay, mas malakas ang klaseng courtship? Manloloko. Deceptive courtship is maintain, Messages to Young People, paborito natin libro. Maintain private communication. Private communication until the affection, listen, private communication, magkita tayo dito. Kita tayo sa isang, parang sa magulang mo. Tayo natin, punta tayo dito. Tapos yung isa naman, na wala rin ka ng karanasan, hindi rin niya alam kung saan patutunguhan ang relationship nyo. Sinasamantala mo naman. Deceptive courtship. Huwag mo sabihin din next year dyan. Deceptive courtship. Ano nangyari? Yung malaki sa baba, withdrawn from her parents. Ito yung mga maling gawa, mahal, na dapat nating iwasan sa ating love life. At kung ikaw naman, babae, i-check mo. Is his background pure? Matino ba ito? Makakasama ba sa gawa ng Panginoon? Malapit ng mag-end of the world and you should not spend your life in the wrong person. I will have an amen. Amen. It's okay. It's okay. Basta nangungusap ba na ng Espiritu, that's okay. Pero listen to me, say, Brother Jack, wala nang gumagawa ng mga ganyang step. Yeah, kaya maraming teenage pregnancy today, even in our church. Kaya maraming people today, ang daming tanong. Ang daming tanong about relationship. Pero today, and ye shall know the truth, and the truth will set you free. Ito, level up na natin ang ating love life, I say. I-follow natin mga steps ni Jesus. Why is there so many steps before we enter courtship? Bakit ba meron pang 1, meron pang 2, meron pang 3 and 4? Bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil itong kalooban ng Panginoon sa atin that we should be wise in our ways. Pangalawang dahilan, to save us from wasting time on the wrong person. Yes? Yes. To save us time to save us from wasting time on the wrong person. Let's move on. We have an army of you today. You are God's army. Makasama, itong topic na ito'y request ng mga youth sa atin. And I believe that the truth has set us free and it inspired you. Makasama, sino dito ang nag-benefitan sa ating pag-uusap? Amen? Ang galing, di ba? Listen to me, mahal. Si Jesus, iba talagang kanyang paraan from the ways of the world. Pero gusto niya, pag sinundan mo kanyang kalooban, magkaroon ka ng masaya at masaganang love life, I say. It's true. You are in good hands with Jesus' hands. Amen. Sa totoo lang.
Letter A, the youth are arrows of God. Letter R, representatives of God. M, missionaries. And Y, yielding to God. Mga kasama, mga mahal ko, hindi ko na may di-discuss yung talagang courtship, yung engagement and marriage, kasi wala na tayong time. Okay? Pero listen, yung 1, 2, 3, 4, and 5, pag yan ay in-apply nyo sa inyong love life, your love life will have peace and direction. Sa totoo lang. Ikaw, lalaki, manig sa akin, you follow the steps na ating napag-aralan today. At ikaw, you will have decisions that have the approval of God. You know what? Bilang pagtatapos, I thank God. I thank God that I married my best friend. I thank God. Ikaw yun, Judah. You know what? Marami siyang tiniis before. Hindi naman ako laging ganito. Ako'y banda. 2011 ako nagbaptize. Pero you know what? God is a master in using a mess into a masterpiece. God is a master in testing us and turning us into a testimony. Alam nyo, may paraan ang Panginoon to fix our relationships. Pero itong mga ating steps na natutunan today, this is gold, mga kasama. Hindi ito araw-araw naririnig ng isang Seventh-day Adventist. Pero I praise God na nagkaroon tayo ng opportunity tonight. Amen. And I am so thankful na sa buhay ko right now, I am happily married for 13 years. At kasama ko rin sa gawain ang aking asawa. What better life? A godly, happy love life. Amen? Amen. Let's all stand and close this with a prayer.